Ano ang kahalagahan ng pagiging malinis na kasangkapan ng ating Diyos? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminar Edition. Binabati ko po muna si Ma'am Vina Hanson. Maraming salamat sa iyong pagsuporta dito sa ating channel, and ganoon din si Amazing Videos. So thank you po sa inyo. Now yung topic po natin ngayon ay patungkol po sa ransom. So ito po yung concept ng ransom sa Bible. The Bible teaches that Jesus gave His life as a ransom for many. Mark 10:45 po yun. A ransom is the price paid to set someone free from bondage. So isipin niyo po sa panahon natin ngayon, pag may kinidnap, di ba? Nagbibigay ng ransom money. Pag naibigay yung ransom money, yung kinidnap pinapakawalan. Humanity was enslaved to sin. Ang pag nagkaiba po, tayo ay nasa pagkaalipin ng kasalanan. Condemned under God's holy justice. So isipin po natin, alipin tayo ng kasalanan, nakakulong tayo sa kasalanan, tapos nakahanda yung judgment para sa atin. Talagang daranas ng paghukom ng Diyos at wala tayong magagawa. Guilty tayo lahat. Pero salamat sa Panginoong Hesukristo kasi ibinigay niya yung kanyang sariling buhay para sa atin bilang ransom upang palayain tayo sa pagkaalipin sa kasalanan at upang tayo hindi nahatulan ng ating Diyos. So humanity was enslaved to sin, condemned under God's holy justice, and powerless to save itself. In love, Jesus offered His own blood as the ransom. Not to Satan, explain ko po yan mamaya sa separate video natin, but to God, to satisfy divine justice and redeem us. By His death and resurrection, He purchased our freedom, secured our forgiveness, and brought us into God's family. Napakaganda po ng concept na ginawa ni Jesus yun para sa atin. Ibinigay niya yung kanyang sariling buhay as a ransom para tayo po ay mapalaya sa pagkalipin sa kasalanan. Sabi po rito sa Titus chapter 2 verse 14, who gave Himself for us to redeem us from all wickedness and to purify for Himself a people that are His very own and eager to do what is good. Siya ang nagbigay ng kanyang sarili alang-alang sa atin upang tayo'y matubos. Ito po yung ransom. Matubos niya sa lahat ng mga kasamaan at pakalinisin para sa kanyang sarili ang sambahayanang pag-aari niya na masigasig sa mabubuting gawa. Ito po yung una nating katuruan ngayong araw. Jesus ransomed us from slavery to sin. Alam niyo po, nung unang panahon, especially sa Old Testament, pag pinag-usapan yung ransom or redemption, ang iniisip ng tao, tubusin sila mula sa pagkaalipin ng iba't ibang mga nasyon. For example po, yung bayan ng Israel, they were ransomed. Israel was ransomed from Egypt. Israel was redeemed from Egypt, from the slavery in Egypt. So dati po kasi alipin sila sa Ehipto, pinalaya sila ng Diyos. Yun po yung concept nila ng redemption. And then marami pong sumakop sa kanila. Sinakop sila ng Assyria, sinakop sila ng Babylon, sinakop sila ng napakadaming mga bansa, paulit-ulit, no? And then later on ng Greece and then ng Rome. During the time of Jesus Christ, sila po ay under Rome. Kumbaga sakop yung Israel ng Roma. Kaya nga po si Poncio Pilato ay nandoon sa Jerusalem. Kumbaga sila yung mga boss doon, yung mga Romano. Kaya nung ang ating Panginoon Jesucristo ay pinako sa krus at namatay, sa Luke chapter 24, lungkot na lungkot yung mga disciples niya. Particularly dito sa Luke chapter 24. So sabi dito, but we had hoped that He was the one who was going to redeem Israel. And what is more, it is the third day since all this took place. 3 araw na siyang patay. Pero inaasahan namin sana na siya'y magpapalaya sa Israel. Magpapalaya sa bayan ng Israel mula sa pagkaalipin ng mga Romano. Pero nung dumating si Jesus Christ, hindi yun ang intention niya . May mas malalim pa siyang misyon. At yung misyon niya, palayain tayo mula sa ating mga kasalanan, mula sa pagkaalipin natin sa ating mga kasalanan. At walang makakagawa nun. Si Jesus lang talaga. And the disciples were thinking na
Yun ang kala namin si Jesus yung magpapalaya sa amin mula sa pagkalipin ng mga Romano. Pero si Jesus Christ, He was saving them from sin, mula sa kasalanan. At pinagpapasalamat natin sa Panginoon yan, no? Kasi lahat tayo ay alipin ng kasalanan. At lahat ng mga pagpapalaya na ginawa ng Diyos sa Old Testament, kagaya ng pagpapalaya ng Diyos sa bayan ng Israel mula sa pagkalipin sa Ehipto, yun ay larawan lamang ng tunay na pagpapalaya na gagawin ng ating Panginoon sa atin. At salamat sa Diyos kasi pinalaya niya tayo mula sa tunay na umaalipin sa atin. Yun po ay ang kasalanan. Pangalawa po, Jesus ransomed us by His blood. Ang pinantubos po ng ating Panginoong Jesucristo ay sarili niyang dugo. Yun po yung pinantubos niya sa atin. Ang ganda nga po rito sa Titus 2:14, no? Sabi dito, who gave Himself for us to redeem us from all wickedness and to purify for Himself a people that are His very own, eager to do what is good. Isipin niyo pong mabuti, nung tinubos tayo ng dugo ng ating Panginoon Jesucristo, sa ibang sulat ni Pedro po, no? We were not redeemed by gold or silver, but we were redeemed by the blood of Christ. Ibig sabihin, yung pinanghugas sa atin ay dugo mismo ng ating Panginoon Jesucristo. So, tayo po ay alipin ng kasalanan, wala tayong ginawa kundi magkasala, nasa nature na natin yun. Ikumpara nyo lang yung dati hindi pa kayo nakakilala sa Panginoon. Sa ngayon na nakakilala na kayo sa Panginoon, sobrang laki ng pinagkaiba, di ba? Kung ako ikukumpara ko yung sarili ko dati, sa ngayon, ang laki ng ginawa ng Panginoon sa buhay ko. And I'm sure ganun din sa inyo, na-experience nyo po yan. At yung pinanghugas po sa atin ng Diyos ay sarili niyang dugo ng ating Panginoong Jesucristo, no? At patuloy po tayo nililinis ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo hanggang sa maging perfect tayo. Jesus ransomed us by His blood. Kaya po, lagi ko pong sinasabi, pagpahalagan natin yung ating mga sarili. Not because we are valuable, but because the blood of Jesus Christ is precious and valuable. Yung pinambayad sa atin, dugo ni Kristo. Tayo yung tinubos. That makes us valuable in the eyes of God. Kasi binayaran tayo, tinubos tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Pangatlo po, Jesus ransomed us to be holy before God. Ang purpose kung ba tayo hinugasan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo at patuloy inililinis ng ating Diyos is to make us pure in the eyes of God, to make us pure before God. Kaya sabi po rito, who gave Himself for us to redeem us from all wickedness, so pinalaya tayo sa ating mga kasalanan, and to purify for Himself. Ang plano talaga ng Diyos sa iyo ay pakalinisin tayo. Kaya nga mga kapatid, mahirap, sana no, hindi tayo yung mga tao na pagkatapos linisin ng ating Panginoong Jesucristo ng sarili niyang dugo, at patuloy nililinis ng Panginoong Jesucristo, balik tayo ng balik sa kasalanan at patuloy nating dinudumihan yung ating mga sarili. Ang tawag po kasi doon, baboy. Yung baboy kasi kahit anong paligo mo dyan, talaga, babalik at babalik sa putikan yan. Kahit ang puti-puti na ng baboy, no? Talagang nilinis mo pa, sinabon mo, pinabanguhan mo pa. Pag pinakawalan mo yan, diretso yan sa putikan. Minsan, ganun po tayo, no? At times, or many times. Pero tandaan po natin, nilinis po tayo ng ating Panginoon Jesucristo not to go back to where we came from. Jesus cleansed us and keep purifying. He keeps purifying us for Himself. Kaya sabi po dito, for Himself, a people that are His very own. Tayo po ay pagmamay-ari ng Diyos. Kaya dapat malinis tayo sa Kanyang mga kamay. Eager to do what is good. Yung salita pong eager dito, ibig sabihin, dati eager tayong gumawa ng masama. This time, we're eager to do what is good. You see the difference? Sabi dito, masigasig. Dahil tayo pagmamayari ng Diyos, tayo masigasig ng gumawa ng mabubuti. Mabubuting gawa. Hindi kagaya dati na masigasig tayong gumawa ng masama. I'm sure no, nakaka-relate kayo sa sinasabi ko. Kasi, totoo naman before we came to know the Lord, talagang masigasig talaga tayong gumawa ng masama. Masigasig tayo sa mga bisyo, masigasig tayo sa yung mga kasalanang ginagawa ng laman. Paano po natin to i-apply sa ating mga buhay na ngayon na alam natin na we are valuable, we were saved from our sins, napalaya tayo, tinubos tayo ng sariling dugo ng ating Panginoon Jesucristo. Ano yung pinaka dapat natin ginagawa ngayon? Number 1 po, ask God for spiritual breakthroughs.
magkaroon tayo ng spiritual breakthrough. Hingin natin yan sa Diyos. Hindi ko alam po kung ano yung pinagdadaanan nyo ngayon. Marami siguro sa atin, bumabalik sa mga bisyo niya dati, or bago pa lang Christian ngayon, talagang todo struggle kasi maraming tukso, maraming, yung gusto mo. Pag bago ka kasing Christian, para kang hinahatak ng Diyos nun sa dati mong katauhan. Ang bilis lang, isang hakbang lang, nakabalik ka na uli doon sa pinanggalingan mo kung saan ka hinahatak ng Diyos paalis dun sa sitwasyon mo. Kung dati, lasinggero ka, sabongero ka, at ang lakas mong abusuhin yung katawan mo, pinupuyat mo yung katawan mo, naglalasing ka buong gabi, nagiinom, naninigarilyo, nagdodroga, no? Ang dami nating ginagawa na nagpapasama sa ating katawan. Pero the moment you realize that Jesus Christ died for you, He bought you with His own blood, na-realize mo na, teka, hindi ko dapat binababoy yung sarili ko kasi ako'y tinubos ng dugo ng ating Panginoon Jesucristo. I'm valuable. Hindi ko dapat dinudungisan yung aking sarili. The moment you realize that, magkakaroon ka talaga ng bagong perspective at makikita mo na, Lord, sorry, forgive me. Patawarin niyo po ako. At lagi akong bumabalik sa dati kong pagkatao. So, kung nandun ka sa sa sitwasyon ng buhay mo na lagi struggle ka, lagi tayong bumabalik sa masama nating gawain, pornography, etc., name it, madami yan na tukso sa buhay natin. Let's ask God for spiritual breakthrough. Hingi tayo sa Diyos ng, Lord, I need breakthrough. Yung talagang lahat ng mga masamang ginagawa na aking mga kamay ay maputol na. And number 2 po, value what Jesus purchased on the cross. Pagpahalagan po natin yung binili ng ating Panginoong Jesucristo. Just imagine that, binilan ka ng asawa mo ng isang napakagandang regalo. Tapos yung regalo na yun, hindi mo pinansin, tinapon mo lang, or binigyan ka ng ice cream, sinantabi mo lang, binigyan ka ng sing-sing, tinapon mo lang sa basurahan, or binigyan ka ng special someone mo or kaibigan mo, tapos hindi mo pinagpahalagaan. Pero isipin niyo po, ang binigay ng ating Panginoong Jesucristo sa atin, ang binili ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, yung sarili natin at yung pinambili niya, sarili niyang dugo. Kaya yung sarili natin, we should value ourselves. Not because of us, but because of what God used to purchase us. Kung ano yung ginamit ng ating Panginoong Jesucristo, He used His own blood to purchase us. That's why we are valuable. Pagpalagan po natin yung ating mga sarili, huwag nating dumihan. Alagaan natin yung ating mga sarili kasi tayo po ay tinubos ng sariling dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Pangatlo po, offer yourself as a clean instrument. Ialay po natin yung ating mga buhay bilang malinis na kasangkapan ng Diyos. Isipin niyo po, kahit nga sa tao, ayaw nating magbigay ng isang basong tubig na meron man lang kahit isang basong tubig, kahit isang patak lang ng tubig kanal, di ba? Kung ikaw yun, di mo iinumin eh. Kahit pa isang drum yan, patakan mo lang ng isang tubig kanal, isang patak ng tubig kanal, hindi mo na iinumin yan eh. Why? Because it's unclean. And you don't offer that to your child. You don't offer that to your parents. You don't offer that to your friends. Tapos tayo i-offer natin yung sarili natin sa Diyos ng hindi nga isang patak ng tubig kanal, talagang, di ba? We offer ourselves as a clean instrument. Kaya lagi nating pinapanalangin, Lord, sorry, forgive me, patawarin niyo po ako, linisin niyo po ako. I'm offering myself to you. Make me clean and use me for your own purpose. Kaya po sabi rito sa Acts chapter 9 verse 15, ito yung mga panahon na pinili ng Diyos si Apostol Pablo. Sabi ng Diyos kay Ananias, God, this man is my chosen instrument to proclaim my name to the Gentiles and their kings and to the people of Israel. Isa sa pinakamagiting, pinakamatapang at pinakaginamit talaga ng Diyos sa New Testament na missionary niya, si Apostle Paul. He was God's chosen instrument. Kasangkapang pinili ko. Pero paano niya pinili si Apostol Pablo? Nilinis niya muna. I-introduce niya muna si Jesus. Na-encounter muna ni Apostol Pablo si Jesus. At siya yung ginawang kasangkapan ng ating Panginoon upang ang ebanghelyo ay kumalat sa panahon niya. Now, para po sa ating discussion, what is the importance of being God's clean instrument? At samahan niyo po ako sa panalangin. Lord God, thank you for sending Jesus to purchase me with His precious blood. I was enslaved to sin and condemned.
Yet in Christ I am forgiven and set free. Right now, I just want to praise you and thank you. I offer myself to you. Make me clean and use me in such a way that your name will be glorified. Help me live with joy and gratitude, walking as one who belongs to you alone. Keep me from cheapening your grace, and remind me daily that I am ransomed, redeemed, and secure in your love. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Maraming salamat po sa partner po natin sa devotion natin na ito, si Mandy. Salamat sa iyo, kapatid. At kung kayo po may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.